Hi guys! Ako nga pala si Claudine at gusto kong ikwento sa inyo yung aking karanasan sa Abu Dhabi. Gusto kong i-share para sa mga Pilipino na gustong mag-Abu Dhabi, mag-United Arab Emirates. So, para may konting background kayo. Ito yung aking experience doon. Baka makarelate kayo, you know. Anyway, habang kinikwento ko sa inyo ang aking karanasan during 4 years na pag-i-stay ko doon. Ay, bukas ang seatbelt. So, habang kinikwento ko yung experience ko doon, magluluto ako ng chicken with broccoli and carrot with cream of soya. Anyway, simula na tayo kasi kakauwi ko lang talaga kauwi ko lang ng work. Tapos, this past few days talaga, ginaganahan ako mag-video. May mga times talaga tayo kapag babae tayo na gano'n I mean, bigla na lang may mood na gustong mag-video, mag-inarte. So, ito yung mood ko ngayon. Pasensya na, dami kong kalat kasi magluluto ako. Kadarating ko lang ng work kanina. So, 4 years akong nagstay sa Abu Dhabi. At paano ko nakapunta doon? Bali, katulad ng karamihan na Pilipino na napunta ng Abu Dhabi, napunta sila doon sa pamamagitan ng tourist visa. So, naka-tourist visa man ako. Nagpunta ako doon, tinulungan ako ng auntie ko na magpunta doon. At during my stay there, nakahanap ba ako kagad ng work? So, sa Abu Dhabi na yon, sa tourist visa, kailangan mo kasing makahanap ng work. At ang duration time mo ay 90 days. Kasi naka-tourist visa ka lang. Hindi ka pwedeng mag-extend doon. Dahil kapag nag-extend ka, pwede naman. Pero kailangan mo bumili ng bagong visa tapos mag-exit. During that time, nung time ko, kailangan namin mag-exit ng ibang country. Nag-exit kami ng tita ko at nung kasama ko pa Oman. Dahil kailangan namin mag-exit. Hindi kami makakapag-renew ng visa kapag hindi kami nag-exit. So yeah, to make it short, I want to try to make it short as possible kasi sobrang long story nun. Naging madali ba yung paghanap ko ng work sa Abu Dhabi during that time? Actually, nung dumating kami doon, Ramadan. So, sa mga nasa ibang bansa, sa mga nasa Saudi, Arab countries, alam nila kung gaano kahirap maghanap ng work kapag Ramadan. Dahil, yung mga tao nakabakasyon. At during time pa na, yung Ramadan tumapat ng summer. Imagine, 50 degrees. Tapos kailangan mo maghanap ng work. Sobrang hirap. So, sa Pilipinas kasi, ang experience ko, even though nakagraduate ako na Bachelor of Arts, major in journalism, but then hindi ko naman siya pinagpatuloy. Meron akong experience sa cashier dahil pagkatas ko mag-work, yun yung first experience ko, cashier. And next is office work. So, yun yung experience ko. But during the time sa Abu Dhabi, nung nasa Abu Dhabi na ako, I'm sorry, I'm trying my best, really. Ginagawa ko yung best ko para maging comfortable sa video. Kaya I try to make this kind of video because I want to improve myself talking to the camera. Yun yung sinabi ng mga people kasi wala akong problema sa pakikipag-usap sa tao, sa totoo lang. Pero sa camera, I salute the people who do vlogs, really. Especially those who do vlogs in public. They're amazing, Takes a lot of courage, I mean, imagine you're talking to somebody in the camera and, kapag hindi ka comfortable, talagang, yun, sobrang obvious. So, anyway, let's go back to the story. Pasensya na. Mag-improve din ako sa storytelling. So, nung dumating kami nga doon, hindi kami kagad nakakita
mahirap humanap ng work dahil Ramadan, tapos yung weather pa ay sobrang init, 50 degrees sa labas. So, ang naging karanasan ko nga doon nung ano ako ng interview ko sa office, but yung amo is para bang yung amo manyakis na parang mapapahama ka pa. So, hindi ko yung tinanggap, no. Hindi ko yung tinanggap na yun. Naganap ako ng iba. Kasabayan ko nun yung tita ko. Ganap kami ng iba, tapos napadpad man kami sa outside of Abu Dhabi ba, kakahanap ng work. Nakakita kami ng work sa daycare as a teacher, at nagstay naman kami doon. But the thing is, nagkaroon ng problem. Alam nyo ba, sobrang takot ko mag-teacher, kasi teacher ng mga bata, kasi wala akong experience sa mga bata actually that time. Tapos meron pa kaming nakatoka pa kami sa mga 8 months old nun. May mga 8 months old man na kailangan bantayan, ganon. Tapos papakainin mo sila. It was very nakaka-pressure. Pero that time desperate na kami, kaya hinintay namin. But during that time, tawag dito? During that time, hindi naman pala kami bibisaan. So, kailangan namin mag-exit nung kasabayan ko. So, yun na, nag-exit kami. At the end, napadpad ako sa work. Sa work ko, dun nga sa Paparoti, kung alam nyo makita nyo yung previous video ko dun, dyan down, nag-work ako dun sa Paparoti na yan. 4 years. At doon ako nakakuha ng experience ng pagiging barista sa coffee shop. So, kamusta naman yung life doon? Actually, ang life sa Abu Dhabi mahirap. Lalo na kapag ang work mo is related to hospitality, sa restaurant, sa coffee shop. Kahit na coffee shop ako nag-work, actually, ang hirap. Kasi iba yung tao. Iba yung tao in a way na alam mo kung bakit iba yung ugali nila. Ibang-iba yung ugali nila. Mahilig silang magreklamo. Dumating ako sa point na lagi akong stress pag uwi ng work dahil sobrang lala ng mga customer. So, kung nagtatrabaho ka sa sector ng hospitality, talagang maintindihan mo kung gaano kahirap pag-work doon dahil iba yung tao, iba yung ugali nila. At I'm not referring sa mga taong lokal doon na majority, kung sino pa yung mga expat. Yun, sila pa yung apakahirap pakisamahan, ang hirap maging customer. Para bang sila yung nagpapakain, nagpapalamon sa'yo kung paano kanila tratuhin. Alam mo yun? So, dumating nga ako sa time nga na hindi ko alam kung kakayanin ko pa ba yung work na yun. As in, talagang sinusumpa ko na nga yung pagiging, yung pag-work sa hospitality doon na sinabi ko sa sarili ko, no? Pagdating ko sa Madrid, pagdating ko sa Spain, hindi na ako magbabarista. Yung sa mga tao. Kasi sobrang draining. Alam mo yun? Sobrang draining. But, thank God. God is good. At iba yung iba yung nature ng work ng barista rito, iba yung nature ng mga tao rito, iba sila. Ibang-iba. So, kung kino-consider mo na mag-Abu Dhabi, tas mapapasok ka sa industry ng hospitality, make sure na malakas yung loob mo. Lakasan mo yung loob mo. Huwag kang magpa-stress sa mga customer. Alam mo yung isa sa mga rason kung bakit nagtagal man ako doon is yung mga naging kasama ko man. Kasi talagang yung mga ka-work mo minsan yung yung tawag dito, yun yung mga magpapastay pa sa'yo. Kasi masayang kasama yung mga katrabaho mo. Pero kung pangit kasama yung mga katrabaho mo, mahihirapan ka talaga. So, lakasan mo yung loob mo pagdating sa ganung bagay.
Lalo na kung babae ka. 'Pag lalaki, yung mga lalaki kasi iba naman yung ano nila, eh, iba yung pagtingin nila sa mga bagay-bagay, napakasimple lang. Pero sa babae, tayong mga sensitive tayo, kailangan natin ng ano ba, lakas ng loob at isipin na may ano pa, kung nasa kalagayan tayo na hindi maganda, may much better pa na naghihintay sa atin. So, yun lang muna. Hindi pa ako tapos, kita niyo. Kung itutuloy ko yung pakipagkwentuhan ng ganito, baka wala na akong makain. Anong petsa na? Anong oras na? Mag-aalas 6 na. Hindi pa ako kumakain. So, hanggang doon na lang. Makita na lang tayo sa aking next vlog. Kung may tanong ka, mag-comment ka lang below, okay? Bye! Ciao!